Ngayon, eto na nga, mga sangkay. Yung mga supporters ni Tatay Digong doon po sa Qatar, na ngayon ay nandun po mga sangkay, binitbit po ng mga pulis. Nako, ang problemang ito, talagang namang malaki para po sa kanilang pamilya. Nasobrahan po mga sangkay. Ngayon, alamin po natin ang sitwasyon. No? Alamin po natin yung kalagayan nila mga sangkay. Tingnan po natin. Hello, what's up? Good day, guys. Ito na nga, alamin po natin mga sangkay itong nangyari sa mga DDS or mga supporters po ito ni Tatay Digong doon po sa Qatar. Naggumawa po ng rally tapos, ayun, kinuha ng mga kapulisan. Sabi ko nga mga sangkay, ang Middle East, stricto po yan. Dapat, ewan ko ba, nandun sila eh. Dapat alam po nila yung batas na yan eh. Wala sila sa Pilipinas. Diyos mio, Marimar. Alamin po natin yan. Anyway, bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Tayo po ay 1.4 road to 2 million subscribers na po tayo. At malapit na rin po tayong umabot sa 1.5 million subscribers. So, kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe. I-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? Ngayon, ito na nga. Ito yung update mga sangkay. Tingnan po natin. Sabi dito, 17 Pilipino ang nananatiling nasa loob po ng piitan ng Qatar. Matapos silang arestuhin dahil sa umano'y pagsali sa isang hindi otorisadong pampulitikang demonstrasyon. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs ngayong Sabado, March 29. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo De Vega, dinampot ang mga Pilipinong ito noong Marso 28 at kasalukuyang nasa loob mga sangkay sa isang himpilan ng pulisya ng 1 oras ang layo mula sa Doha. Layo pala nito, 1 hour po. Hindi naman po matraffic yung lugar na yan. Ibig sabihin, ganun po kalayo mga sangkay. Sabi dito, nagdaos daw sila ng rally. Nakapagpadala na tayo ng mga opisyal, binabantay natin ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan. Ayan po tuloy mga sangkay. Alam nyo, ito po yung problema. Mga supporters po ito ni PRRD, pero ang tutulong nito, walang iba kundi si PBBM. Kita nyo na? Pero, ito lang masasabi ko, hindi ibig sabihin na tutulungan po sila ni PBBM. Okay, na-absuelto na. Hindi nga po natin alam kung makakalaya kaagad ang mga ito. Ang problema dyan, pwede silang ma-deport. Di ba naghanap po Diyos mio, Marimar, naghanap po sila ng sarili nilang problema eh. In case na makakalaya sila, hindi na po yun sigurado kung makakabalik pa sa trabaho. Mga sangkay. Kinumpirma ng Embahada ng Pilipinas sa Qatar ang insidente. O, kita nyo na. At pinaalalahanan ang mga Pilipino na sa mahigpit na pagbabawal ng bansang Qatar sa mga pampulitikang pagtitipon. Bawal nga yan eh. Di ba? Bawal. Pero nung ginawa nila mga sangkay, sinabi ni De Vega na maaaring may kaugnayan ng demonstrasyon sa ika-80th birthday ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na kasalukuyang, ayun na nga po, nasa ICC, okay? Nagdaos na mga kilos protesta ang kanya mga taga-suporta sa iba't ibang bansa. Ayon sa DFA, kinakailangan magbayad, ayan na ha, ang piyansa, anak ng toko, napakalaki. Problema pa tuloy ito ngayon ng gobyerno natin. Kita nyo na kung gaano kalaki. Magkano yung piyansa? Sobrang laki, oh. Hindi po katulad dito sa Pilipinas. Mura lang to eh. Kinakailangan magbayad ng 1 million pesos na piyansa. Bawat isa, ibig sabihin, 17 sila. 17 million! Kita nyo na, ginawa ninyo. Papaproblemahin nyo pa yung gobyerno natin. Dapat ang magbayad, yung sinusuportahan nila. 17 million, my goodness. Piyansa lang yan ha. Piyansa lang, ibig sabihin, tuloy pa rin po yung kaso sa kanila.
Patuloy na minomonitor ng Philippine Embassy sa Doha ang sitwasyon at nakikipag-ugnayan sa mga otoridad para matulungan ang mga Pilipinong ayan, mga sangkay. Ngayon, sinermonan po sila dito. Ito ang matindi. Sinermonan po sila ni Arnel. Isa po ito sa namumuno mga sangkay para po ma-monitor yung mga OFW, especially dyan po sa Middle East. Ito, napakabait ng taong to mga sangkay na personal po natin nakilala yan at na-meet. No? Talagang grabe po yung passion niya sa mga OFW. Kaya nga lang, nire-real talk niya dito yung mga pasaway. O, panoorin natin. Sa mga OFWs naman natin na lagi na lang isinasangkot yung sarili nila sa mga kalokohan, nananadya na gawin, basta gusto nila, gagawin nila, kahit alam nila mapapahamak sila. Utang na loob naman. Alam nyo, hindi na ho namin malaman kung paano pa kayong i-remind. Ayan, ha? Ako nakausap ko personal ang taong to mga sangkay. Sir, magandang oras sa'yo. Pinapaliwanag niya dito mga sangkay kung paano po anong nangyayari sa mga Pilipino, especially sa Middle East. Sabi niya, ayun nga daw po, ang dami pong mga pasaway ng mga kababayan po natin, kahit bawal. 'Di ba? Kaya yung iba daw mga sangkay, talagang hinuhuli ng otoridad doon. Paano pa kayong asikasuhin? Paano pa namin kayong pagsisilbihan? Ba? Merong magpapanggap na mga prostitute nandiyan sa Sharjah. Tapos magugubag iti-tiktok nyo pa. Diba? Tapos, eto na naman, siyempre, ano pang gagawin natin? Diba? Sasakluluhan kayo. Kita nyo na? Yung iba, makikipag-away pa dahil pinagpipilitan na mag-cross country sila. Kahit na mapapahamak, pag napahamak naman, pagsususumbong na naman kayo sa lahat ng mga television station, radio, pagkatapos iibahin nyo naman yung kwento, hindi nyo ikikwento yung kalokohan ninyo. Actually, nakwento niya yan sa akin yung mga ganyang klaseng problema. Diba? Iba na pagtripan lang lumipad, tinignan lang kung ano meron doon, pagkatapos kung ano na mga sasabihin, magpupumilit umuwi. Alam nyo guys, itong si Sir Arnel, kabilang po ito sa mga opisyal ni PRRD din po noon na nag-aasikaso sa mga OFW. Hanggang ngayon, mga sanggay, yan pa rin po ang kanyang ginagawa. Kaya nga po, alam nyo, nagkwento yan sa akin mga sanggay. Stress po talaga siya kasi sabi niya, ewan ko ba sa mga ito. Ito panibago na naman mga sangkay. Kasi may mga DDS na naman po, naku po, tigi 1 milyon kada tao. Alam niyo, paano po ba natin talaga kayong aasikasuhin? Aha. Recently, meron nag-shoplift sa Singapore. Kita nyo na? Ang rason sa akin, umamin naman, bakit kailangan pang imbestiga? Ano ba tayo? Di ba tayo nahihiya sa mga pinagagawa natin? Tandaan nyo, pag kayo lumipad ng bansa, trabaho kayo dyan, para kayo ambasador ng ating bansa, Mismo. Pilipinas. Yan ang nire-represent nyo. Yung ibang lahi, doon na nakikita yung mga kalakuhan ng mga ginagawa nyo. Kita nyo na? Ang akala na, ganyan tayong lahat. Diba? Magbo-boyfriend, magpapabuntis. Sa lugar na yan ay haram o bawal. Pagkatapos, kapag ka napahamak, kung ano nung sasabihin, kayo yung lagi mas matapang eh. Ayan na. Ako yung mga OFWs na matino, na nagtatrabaho ng mahusay, nadadamay eh. Hindi naman ho porke sinabing kayo ay bagong bayani. Lisensya yan para gumawa na kayong lahat ng gusto ninyo kahit mapapahamak. Diba? Hanggang saan nyo ba gustong pigain ang aming lakas para kayo ay pagsilbihan? Ayan. Maabot na sa pang-aabuso ninyo ng inyong kalayaan para gawin ang lahat. Pagka napahamak, ito, sisisihin ng gobyerno. Mismo. Utang na loob, kung yan lang naman ang gagawin nyo sa ibang bansa, huwag na kayo lumipad, utang na loob. Maawa kayo doon sa mga nadadamay ng OFW. Maawa rin kayo doon sa mga dedicated na trabahador ng pamahalaan para kayo ay alalayan. Please naman, magtulong-tulong naman tayo. Kayo nga, yan na lang itutulong nyo. Huwag na kayong gumawa ng katarantaduhan pagka kayo napupunta sa ibang bansa. Ngayon. Huwag nyo naman bigyan ng ganyang kahihiyan yung bansa natin. You see? Ito, pangkalahatan po yung sinabi ni Sir Arnel, mga sangkay. Ito. Yan po. Ang gagawin nila dyan. Hingi sila ng tulong sa mga
sinusuportahan nila. Ayun, manghingi sila ng tulong kay Harry Roque. Oh. Manghingi kayo ng tulong kay, tawag dito kay Panelo, na masyado pong maangas lagi. Kung ano maitutulong nila. Hindi lamang po basta pagpapiansa yan. Kailangan pa po dyan mga sangkay na hilutin yung otoridad nila para lamang po talagang tuluyan sila mapakawalan. Diba? Sino sasalo niyan? Yung binabatikos nila, si PBBM. Sinong sasalo sa problema nila? Si PBBM na naman, yung... Diyos mio, Marimar. Anak ng toko. Well, ano po ang inyong opinion? Just comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin niyo po ito sa YouTube. Kapag nakita niyo na i-click niyo po yung subscribe, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone!